Talagang nabubutas na ang ating bulsa. Sa taas ng presyo ng mga bilihin, kanya-kanya tayong hanap kung saan mura. Kagaya na lang dito sa Pasig City, kung kailan tuwing pananghalian, ang mga estudyanteng nagigipit sa kainang ito kumakapit. Ang mga inihahain kasing combo meal dito, presyong pang-estudyante. Believe it or not, 12 pesos lang, meron ka ng kanin at ulam. Mura na, sulit pa. Ang kanila raw bestseller, ang patir o pastel ng may-ari na si Alma, nagawa sa ginayat na manok na pinartneran ng kanin. Ngayon natin salang yung chicken. Bisa-bisa naman. Nalagay na ng tuyo. Malasa po yung butter, kaya the best po talaga. Masarap po, good po, 100%. Sa mga may extra budget naman, meron ding kanin at ulam na pangkarinderya sa halagang 15 hanggang 25 pesos. Yung pinakamabentang meal namin, yung Bicol Express tsaka pork dinakdakan. Kahit mura yung binibenta namin, hindi namin kinakompromise yung lasa niya. Kada araw, mahigit 1,000 serving ng budget meal ang naibibenta ni Alma. Naging estudyante din ako eh. Minsan 20 pesos lang pagkakasyahin ko pa yung pamasahe, tapos pagkain. Kung dati, todo tipid si Alma. Ngayon, nakaluwag-luwag na raw siya, nakapagpatayo ng bahay at nakabili na ng sasakyan. Masaya, very fulfilling. Kahit papaano, nakakatulong ako. Sa taas ng presyo ng mabilihin ngayon, marami sa ating mga kababayan naghihigpit ng sinturon kung meron pang ihihigpit. Pero ang mga tiga Mandaluyong, afford pa rin daw mag-buffet everyday. Sa kainan kasing ito sa Shaw Boulevard, sa halagang 85 pesos, makakapag-Pinoy breakfast buffet ka na. May kanin, longganisa, pritong tilapia, steamed vegetables katulad ng okra at talong. Okay, pwede na kayong pumasok. Ang pila, blockbuster! Gusto ko po makatipid hanggang sa nagkaroon po sila ng promo ng Unli. Ang murang buffet na ito, pakulo ng may-ari na si Rex. Maaga pa lang, abala na si Rex sa kusina. Nagpadagdag nga ako ng 2 freezer eh. Kung maubusan man siya, meron kaming madudukot. 35 katao lang daw ang kasya sa kanilang pwesto. Pero araw-araw, hindi bumababa sa 100 ang kumakain sa kanila. May time po nga nag-agawa ng upuan. Merong ibabaw ng freezer, ginagawa nilang table doon sa loob ng budiga namin, may kumakain. Kaya para makaupo ang lahat, 30 minuto lang ang limit kada customer para kumain. Mula alas 8 hanggang alas 10 lang din ng umaga ang kanilang buffet. Yung pork binagoongan ko. Sa mga ayaw namang sobrang mabusog sa buffet breakfast, meron silang set meal na 58 pesos kada serving. Kabaliktaran lang ng presyo ng kanilang Unli buffet na 85. Nung nag-birthday ako, last year, 58 years old ako, naisip ko, gumawa ako ng menu na para sa tao. Parang regalo ko sa kanila. Binaliktad ko yung 58, ginawa kong 85. Sulit na sulit po. Ang nagustuhan ko po, yung longganisa tsaka yung ensalada nila. Kasi yung longganisa nila talagang malaki siya, tapos siksik na rin yung lasa. Yung busog ko, baka umabot na rin ng lunch. Mukha mang bentang palugi si Rex. Sa totoo lang, ang net income more or less around 12,000 pesos. Gusto ko lang makatulong. May mga tao din, mga walang trabaho. Minsan pinapag-ain namin. Sila ang naging inspirasyon ko, kaya ginawa ko yan. Ito naman ang pamatid gutom tuwing petsa de peligro ng mga nagtitipid, pang-ulam na mga delata na nagmamahal na rin nga lang ngayon ang presyo. Pero sa bodegang ito sa Novaliches sa Quezon City, ang mga delata at iba pang grocery items mabibili raw ng piso lang.
Sa True, Yung mga items namin, piso lang po talaga. No minimum and no maximum order. Per item po is 1 peso. Mga business owner na, yung mga hindi na po tumutuloy sa pagbi-business, sinasalo po namin yung mga items po nila. Nakukuha po namin ng mababa yung presyo and mababa lang din po kami magtubo. kaya kahit na alas 9 pa ng umaga nagbubukas ang bodega, meron ng abangers. Gaya ni Violi na mahigit 10 oras na raw nag-aabang sa labas ng bodega. 11 ng gabi nandito na ako. Tapos 1 o'clock, nag-start na ako dito na ako saan. Ako lang mag-isa. Sabay-sabay po kami nag-day off para lang pumunta po dito. Dating sales lady sa isang mall si Francesca. Minimum lang po 537, tapos hindi pa po talaga kasya. So nakita ko po yung chance na mas malaki po ang kinikita sa online selling, sa pag-resell po ng mga items. Nung kasagsagan daw ng pandemya, isa siya sa nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda na kanyang ipinampuhunan. Pasok mga suki! Hanggang ang maliit niyang online store, isa na ngayong warehouse. Samantala, nung buksan ang gate, karambola na. 50 customers po per batch po ang pumapasok. 2024 and 2025 expiration. Ang pagpupuyat ni Violi, sulit! Sardinas, tsaka yung toyo pa. Yun yung mga kinuha ko para sa mga piso. Dami na. Oh, yung sardinas, isang buwan ko kakainin. Dami ko nakuha eh. Laking tinipid din po. Almost sold out na po yung items po namin. Wala pa po isang oras. Pero paglilinaw ni Francesca, ang bagsak presyo nilang tinda sa tuwing may pa-mega sale lang sila na kadalasan 1 beses lang kada buwan. Para rin po sa mga kapwa ko rin po Pilipino na alam ko naman po na hindi po talaga nagkakasya yung sinasahod po nila. Sa mahal nga ng mga bilihin ngayon, marami ang napapamura. Kaya kanya-kanya rin ang hanap at suyod kung saan mura. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.